Face the Nation. Nanonood pa rin po kayo ng Face the Nation at nandito pa rin tayo sa candidates profile kung saan kasama natin si Attorney Angelo de Alban na kumakandidato po bilang Senador number 20 po siya. So kanina po sinabi na ni Attorney na kailangan daw madagdagan ang pondo ng judiciary at isa din sa mga tinitingnan niya ay ang dagdag pondo para sa edukasyon. Ito naman, Attorney, isa na talaga to dun sa talagang tinitingnan dati pa. Kasi sabi nga nila, paano mo tataas din ang kalidad ng edukasyon sa bansa kung kulang-kulang din tayo sa mga pasilidad, kahit nga classroom, wala di ba? Wala kang classroom, paano mo lalagyan ng upuan, ng lamesa at ng everything else, di ba? So isa yon sa mga gusto mong dagdagan din ng pondo, gayon din ang health na talagang nitong mga nakaraang taon, maski hanggang ngayon talagang ang issue ay budget kasi daming nangangailangan ng tulong na hindi naman kaya na magpa-ospital ng sila lamang kung kaya kinakailangan talaga ang tulong ng mga pampublikong ospital para lang sila ay matingnan. Ano ba ang gusto mong gawin dito, Attorney? Sa aspeto ng edukasyon, kailangan talagang mapondohan ng education. Pasensya na ho kung puro pondo kasi ang legislative is essentially funding. Kongreso po kami, gumagawa po kami ng batas, hindi ho kami namimigay ng relief goods, hindi ho kami namimigay ng jacket. Ang pagiging senador po ay gumagawa po ng batas. At sa paggawa ng batas, nandiyan po ang pagbibigay ng pondo. So, kailangan mapondohan natin ng edukasyon dahil kung makikita niyo po, kung aware po kayo sa EDCOM2 report, na ang 1 to 3, ang bata stunted, so kailangan ng basic nutrition sa bata. Tapos kailangan natin mapondohan yung training ng mga teachers, yung capacity building nila para makapag-handle sila ng estudyante properly. Kasi may mga teachers na nagrereklamo, paano namin nahahawakan ng children with special needs? Napakahirap po. Kailangan po natin silang pondohan para magkaroon po sila ng tamang training, how to handle, how to teach children special needs, and how to make IEP na tinatawag yung Individualized Education Plan para sa mga estudyante kasi dapat po may graded po, yung age appropriate po yung kanilang paglalagyan. At isa pa po dyan, yung sa health. Alam nyo, kakagaling lang natin sa COVID. Pero bakit binawasan pa? Tinanggal pa yung pondo ng PhilHealth. Ngayon, nakita sa deliberation sa Supreme Court na meron palang 60 billion na hindi na ilabas at naibigay. Tapos dadali mo yan sa Treasury. Kaya nga pinapabalik na Supreme Court. Sabi ko sa inyo, napaka-importante ng husgado. Kung hindi yan nasabi ni Justice Ko at saka ni Justice Amy Javier, hindi mabubuking. O ngayon, namumroblema sila kasi nabuking sila. Pero napakaraming nangangailangan at yun ang inaasahan para lang mailabas yung kanilang mga kaanak, di ba? Yung isang justice nga, nung sabi niya, di ba, si Justice Lopez, na ospital sa 7 million ang ginastos niya. Magkano lang daw nakuha niya sa PhilHealth? 50,000? Papaano pa kaya yung mga nasa laylayan na umaasa lang po sila sa PhilHealth? Tapos babawasan nila, tatanggalin nila yung pondo ng PhilHealth? Kung meron man ho tayong nakikita na hindi maganda sa PhilHealth, huwag niyo hong tanggalin totally yung pondo. Tingnan po natin kung sino yung mga hindi nagtatrabaho dyan, kung may mga kailangan tanggalin. Kung may mangilan-ngilan, sila yung tanggalin mo, hindi yung pondo. Kasi napaka-importante. Yung mga doctors natin dito, yung mga doctors sa baryo, yung doctors to the baryo, kailangan nila ng mga infrastructure. Kasi instead na mag-uuwian sila, bigyan mo sila ng alternative na baka naman pwedeng bigyan mo sila ng magandang infrastructure doon, magandang benefits, yung insurance, bigay mo sa kanila to encourage. Kasi ang nangyayari dyan, walang pondo yung gobyerno, hindi natin binibigyan ng priority yung health natin. Yung mga doktor natin, mga nurses natin dito nag-abroad. Gusto man nilang makatulong sa kapwa Pilipino nila. Ang problema, kailangan din nilang buhayin yung sarili nila, yung pamilya nila. So yung mga doktor, yung mga nurses, yung mga health allied workers, nag-iibang bansa na lang nagkakaroon tayo ng brain drain. Kaya nga po sinasabi ko, dapat i-prioritize natin, i-priority natin yung health, yung education, yung justice system natin. Kasi ito yung mga hindi mo pwedeng i-delegate sa private corporations. Yung, alimbawa lang magkapilitan, infrastructure, kailangan ng hospital, pwede mo naman lang sa PPP. Di ba? Mag-private public partnership ka. Pero yung hustisya, hindi mo pwedeng ibigay yan sa private. Yung health, hindi mo pwedeng ibigay yan sa private. Yung education, dapat may basic training ang mga estudyante, ang mga guro para mahawakan nila ang estudyante, both in private and in public. Kasi nangyayari ngayon, ma'am,
pinag-uuntog nila ang private teachers at public teachers. Ang pinopondohan lang yung public teachers. Ang problema, kapag umalis itong mga private teachers, magpupuntahan lahat sa public school yan. Yung mga teachers sa private school, mag-a-abroad. Kasi ang baba ng sweldo rito dahil walang suporta sa gobyerno. O maglilipatan lahat ng mga estudyante sa public school. Magrereklamo ng mga yon, yung mga teachers sa public school. Overwork kami. So dapat ang gobyerno, ang strategy dyan ay tulungan mo yung public and private school. Hindi mo dapat sila pinag-aaway. Kasi ang hirap dyan, no, sinasabi nila, ay private naman yan, may income naman yan. Hindi po totoo yan. Meron ho kaming private school, yung nga po yung sinabi ko kanina sa Bulacan. Wala naman hong kita eh. Kung nakita nyo yung eskwelahan namin, since 2008, we are existing, hindi kami huminto nung pandemic. Iniintindi namin yung mga magulang na hindi nakakabayad kasi wala naman ho kami magawa. That is our advocacy. Wala hong kita sa private school, lalo na yung mga maliliit, yung mga nasa basic ed, wala hong kita yung mga yan kasi minsan nga hindi nakakabayad. Tapos yung invitation ng government, halimbawa may seminar, technical assistance lang sa kanila, invitation lang ang binibigay sa private na mga teachers. Pero pagdating sa public school teachers, may hotel, may transpo, may airplane ticket. Dapat hindi ganun So parang ito, ang sinasabi mo, dapat pare-pareho para sa lahat. Pare-pareho Kasi pare-pareho naman sila na nagiging means kung paano natin ma-educate ang ating mga kabataan. Yes, for the good of the children ng habol natin dito eh. Oo. Maganda na nagiging specific ka na talagang ang gusto mo ay magkaroon ng increase ng funding para sa education, health at judiciary kasi base na nga rin sa pagkaka-explain mo, talagang ito yung mga, alam mong basic na kailangang masuportahan ngayon pa lang kasi ito yung tutulong para mas mapaganda mo yung buhay ng mga mamamayan at mapaganda mo yung mapabilis ang proseso ng pangangailangan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. So attorney, kasama din dito, kasi syempre abogado ka nga, mas naiintindihan mo kung ano yung mga nakalagay dun sa batas at maganda din sa talakayan na to, nagiging informed din naman tayo. Sinasabi mo dapat magkaroon na ng amendment to the family code, all gender protection and even on property regimes. Ano ba ito attorney? Paano ba naming maiintindihan? Ano ba yung kailangan baguhin na natin sa family code? Kasi syempre alam mo karamihan din talaga dun sa mga batas natin. Sa pagtagal ng panahon, matanda na kailangan na talagang maamyendahan. Yun nga lang, kailangan talagang gugulan mo rin ang panahon. Nandoon naman din mapofocus ang ating mga gumagawa ng batas. Ang civil code natin, 1950 yan. Ang family code na nag-amyenda sa civil code, 1987. 27 years ang gap nila. Ngayon, 28 years na po ang gap natin sa family code. It's high time to revise it, to amend it. Example, noong 1987, ano lang ba ang requirement sa pagpapakasal? Parang SIM card na lang ngayon di ba? So ako, gusto ko itaas yung standard bago ka ikasal. Medyo itaas natin yung requirement. Halimbawa, lagyan natin ng financial literacy requirement. Alam mo na ba kung paano mag-handle ng pera? Ikakasal ka na, sugalero ka pa. Ikakasal ka na, manginginom ka pa. Pangalawa, kailangan natin ng psychological test. Baka naman pinapakasalan mo, basag ulo, nambubugbog, no? Palyado ka pagdating sa psychological test. Pangatlo, sex education. Sa mga mag-aasawa, ang daming mag-aasawa sa mga probinsya, no? Binabaldado nila yung asawa nilang babae kasi ang tingin nila dyan ay parausan. At pag nabuntis, 7 anak, 6 anak, tapos sa tatakbo. So, kailangan natin itong mga ito. Pangapat, ito gusto ko itaas yung edad ng pagpapakasal. Kasi sa siyensya, nakikita natin na ang ating prefrontal lobe, cortex na sinasabi nila, yan yung decision making. Hindi ho yan nagmamature not unless you are 25 years old. Ang pag-aasawa, napaka-importanting bagay niyan. Napakalaking desisyon yan. So medyo malayo pa attorney yung 18 years old 18 to years 25. Old is, actually, walang basis ang 18 years old Kasi yun ang sinasabi natin It's na age na you are an adult. Hindi naman totoo yan dahil 18 years old, napakaraming immature. Kaya nga dapat 25 years old, kahit papano, mature ka na, alam mong pag-iisip mo. Ngayon, 18 years old ka, may consent ka, na in love ka, nakinig ka ng romantic na kanta, pwede na kayong ikasal. O anong mangyayari? Pag nabuntis mo ngayon, bubuntisin mo na naman next year, buntis ng buntis. Pagdating ng 25, ano sasabihin mo? Sana 2 ang puso ko kasi yung kapitbahay mas maganda. O, di ba?
So dapat mature na yung tao, meron siyang financial literacy, alam niyang mag-handle ng pera, meron siyang psychological stability, marunong siyang pananaw sa buhay, no? At saka yung alam niya kung paano mag-handle ng syempre, family. attorney, pagka ikaw pumasok ka sa pag-aasawa, talagang kailangan, ready kang maging responsable. Kasi marami nang ipinagkaiba yan eh. You cannot live the same life you're living when you're just single. So, Exactly. kailangan talagang kaya mo nang magdesisyon, yung mga desisyon mo, kaya mo nang panindigan. Kasi kahit papano, mahirap magsabi na lahat ng desisyon, tama, di ba? Yes, Pero yes. kahit na, ibig sabihin, nandoon ka na sa sapat na gulang para naman makapagdesisyon ka na ng mas tama. Yes, at alam mo yung mga karamitang nahawakan nating annulment at nullity marriage, ang aga nilang kinakasal. Either nabuntis lang sila dahil nakita sila sa inuman, nagkainlaban, nabuntis, after 10 years gusto na nila maghiwalay. O pangalawa, yung isa naman ay pinagkasundo ng magulang, isa yung 18, isang 19, ganyan. In other words, wala silang sariling paninindigan sa kanilang pamilya. Yan ang gusto kong yan ang gusto kong itaas yung standard. Pangalawa, yung sinabi niyo, ma'am, all gender protection. Ano ho bang ibig sabihin nito? Eto, ma'am, sa mga kaibigan kong lesbian, pag nag-away ang dalawang lesbian partner, violence against women and children yan, mas mataas ang parusa. Pero pag nag-away ang dalawang gay o bakla na partner, slight physical injury lang. Bakit ganun? Dapat ipasok natin sila sa family code na pareho ang parusa, no? Kapag nag-away ang dalawang couple na lesbian at dalawang couple na gay, kasi pareho lang naman sa relationship base ang nagiging, tama, attorney, ang nagiging basihan mo nga, yung old family code na ang talagang tinitingnan natin, yung gay, lalaki yan. Yung lesbian, babae yan. So, doon sila nagfo-fall. Yun nga ang mahirap. Iba na po ang composition ng ating society. Ito po, lagi ko naman po itong sinasabi, ako po ay hindi pabor sa same-sex marriage, no? Ako po ay Katoliko at tinitingnan natin yung panlahatan, pero hindi naman po ko against kung ano man po yung pagmamahalan nila. Pero sana tingnan natin yung aspeto na dapat pantay-pantay ang pagtingin. Kaya nga sabi ko, bakit sa mga kababaihan lamang ho ang proteksyon? Bakit sa mga kalalakihan walang proteksyon? Bakit kapag ang babae binugbog, which is mali, violence against women? Pero bakit pag babae ang nambugbog sa lalaki, pagtatawanan ng ating society? Yeah. Hindi ba't violence din po yan based on relationship? Dapat ipagbawal natin lahat ng violence. No? Pangalawa, halimbawa may dalawang bakla na nagmahalan sila, itinakwil sila ng pamilya. Pero kapag namatay yung isa, ang magmamana yung pamilya pa rin na nagtakwil sa kanya. Dahil based on our civil code and family code, if you do not have a wife and you do not have a child, your property will go back to your mother, your father, to your brothers. Akala ko ba itinakwil na siya? Bakit mapupunta pa sa kanila yung property? Another thing, yung dito sa Quezon City, yung right to care. Halimbawa, dalawang tomboy o dalawang lesbian o dalawang bakla, no? Na ospital yung isa. Hindi yan papansinin ng ospital yung kapartner niya. Bakit? Hindi naman siya yung nearest of kin eh. So, babalik ka na naman sa pamilya mo, kukutyain ka nung pamilya mo, sasabihin, tingnan mo, sa amin ka rin babalik. Hindi dahil sa gusto niyang bumalik, kung hindi dahil sa batas, hindi na kasi nearest of kin. na-acknowledge Yes. yung relationship nila kasi wala nga yun sa batas. Meron nga sa akin, nagtanong nun, ang tagal na nasa punerarya yung kanyang partner kasi hindi nila mailabas, hindi nearest of kin. Dahil hindi siya talaga official base na rin sa ating batas. Yes, bakit di mo na lang sila pagbigyan? Total, pagpapalibing lang naman yan, pagpapa-hospital lang naman yan. Right to care sa Quezon City, ginawa nila yan, pinayagan nila. Yes. Yan kasi yung pinag-uusapan nga natin na talagang naaayo naman na makita na natin kung ano nga ba yung nasa family code para makapag-adjust na din naman tayo. Kasi marami ng mga pagbabago na hindi naman natin sinasabi na nagbabago yung pananaw natin, pero natututo tayong mas i-embrace, Yes, mas all-inclusive. irespeto, yun na nga, inclusivity ng lahat, kung ano man yung gender preference nila, matuto tayong magrespeto at bigyan natin sila ng patas na karapatan. Yeah, dignidad bilang tao. Yes. Attorney, itong sa mga isinusulong mo na to, kasama dyan ang healthcare para sa mga persons with disabilities and children with special needs. Nandyan din yung increasing funding for education, health, and judiciary na mas naintindihan natin.
din ang amendment to the Family Code. Alam mo, ito, mga basic. Pero sinasabi, sa palagay mo ba pag ito na isulong mo na at nabigyan ng magandang batas sa Senado, makakapagpataas kaya ito sa kalidad ng buhay ng ating mamamayang Pilipino? Kasi ang sinasabi pa rin natin, we all go back to the basic. And what is that? Ang paghihirap na kinakaharap ng ating mga mamamayang Pilipino, lalo na ngayon, ang taas ng yung inflation rate natin. Tumataas nga yung sinusweldo pero yung bilihin sobrang tumataas din. Hindi mo ma-distinguish kung magse-survey, sinasabi gumaganda yung buhay pero yung mga mahihirap lalo daw naghihirap. So ito ba makakatulong to na talagang pwede bang magkaroon naman ng pagbabago para yung buhay ng naghihirap mas maitaas naman natin ang kalidad ng kanilang pamumuhay? Malaki ang epekto nito, malaki ang impact nito, lalong-lalo na kapag itinaas mo ang pondo ng husgado at dadami ang korte at mga judges. Bakit? Kasi babalik ang confidence ng tao sa gobyerno. Kapag halimbawa nangutang ka sa akin at tinakbuhan mo ko, pwede kitang idemanda after how many weeks masisingil na kita, babalikan tiwala mo sa husgado. Halimbawa, yung kapitbahay mo, binugbog yung anak mo, hindi ka magkikimkim kasi gusto mong idemanda siya. After how many weeks, may decision na makukulong siya, babalik ang kumpiyansa. Pag nakita mo may isang korap, yung mayor, yung governor, yung konsehal, idemanda mo sa how many weeks or how many months, nandiyan na kagad ang decision, babalik ang kumpiyansa mo sa gobyerno. So ang hustisya ay napaka-importante. Kaya nga po gusto ko yung pondohan Kasi makikita mo yan, dapat basic government service yan. Pagdating naman po sa edukasyon, yan nga po sinasabi nila, ito lamang po ang maipapamana nating pangmatagalan sa mga anak natin. No? So dapat mapondohan natin ang edukasyon. Long term din po yan. Pangatlo, yung health. Aanuhin mo ang mga pera mo kung mamamatay ka na bukas. Kung bibigyan ko po kayo ng 10 milyon bukas, pero bukas din mamamatay kayo, walang silbi yan. No? Kasi health ang pinaka-importante dahil hindi mo ma-enjoy yung quality of living mo kung hindi maganda yung suporta sa'yo ng gobyerno. Nakikita natin, itong mga ito, lalong-lalo na yung nahihirapan yung mga pamilya ng mga children with special needs and persons with disability. Mayaman, mahirap. Nahihirapan sila kasi walang support ang government sa kanila. So itong mga ito, pag natutukan natin yan, may magtataguyod niya sa Senado, gaganda ang buhay ng Pilipino. Yes, Attorney, the floor is yours. Baka meron ka pang gustong huling ihabol para sa ating mga manonood ng Face the Nation na ikaw ay isa sa mga kumakandidato bilang senador ngayon darating na halalan. Maraming salamat sa lahat po ng nakikinig at taga-subaybay. Ako naman po'y humihingi ng isang tsansa lang pagkakataon. Isingit nyo lang po ko kung sino man po ang inyong sinusuportahan sapagkat ako po ay isang independent senatorial candidate, wala po akong partido. Isingit nyo lang po ako para sa husgado, isingit nyo lang po ako para sa mga children with special needs and persons with disability. Ako po ay may kakayahan at kaalaman sa paggawa ng batas. Marunong po tayo gumawa ng mga ito sapagkat ito po ay ating ginagawa na. No? Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon, may awang Diyos, makakatulong tayo, hindi lang po sa parte ng husgado, pati na rin po sa ekonomiya, sa edukasyon at sa health. Yes, yan po ang ating senatorial ball, number 20, Attorney Angelo De Alban. Maraming salamat po sa oras nyo ngayong araw na ito. At dito po nagtatapos ang ating diskusyon para sa ating candidates profile sa mga nagnanais kumandidato ngayong darating na midterm elections. Ilang araw na lamang po ang natitira at kailangan nyo nang mamili kung sino nga ba ang tunay na makakatulong sa pagsulong at pag-unlad ng ating sambayanang Pilipino. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Thank you for joining us. This is Face the Nation. Face the Nation.